ka ang bulaklak, sasara ang bulaklak, hanggat hindi palanta, sasayaw ng cha-cha. Samantha, dito ka na. Uy, Sam, kumakain ka ba ng maayos? Parang wala kang laging energy. Oo nga, girl. Hindi ko na kami kinakausap Ano bang nangyayari sa iyo? Pasensya na kayo guys kasi lagi akong nagtatrabaho saka para ang hirap din kasi gumalaw kasi ganito yung mata ko. Pero seryoso, Sam. Hindi lang dahil sa pagod. May mabigat ka bang dinadala? Ano mo? Hi, Ed Eye. Ayun na naman sa Samo, kita ko na naman yung dead eye. Siguro, kagabi, nagtrabaho na naman yan. You know, pag maintenance sa mata niya. Guys, nandiyan na si Sir. Okay, ikaw kung hindi na ba yung naliwan ka? Ito ka na birthday sauna. Nag-check ako kagabi ng attendance nyo. Napansin ko na puro ka absence, hindi ka pumapasok. Balik, kalahati ng klase natin ay puro absent ka. Sir, pasensya na po kasi nagtatrabaho po sa boarding house namin. Tsaka gabi na po ako natatapos. Tsaka ang hirap ko gumising kasi po sumasakit po yung mata ko ng umaga. Hindi ko kailangan ng dahilan, Mr. Bartain. Ang kailangan ko, commitment sa subject ko. Kung gusto mong pumasa, mag-adjust ka. Kung bagsak ka, walang magagawa. Nag-grade lang ako. Ayoko po mamagsak. Gagawin ko po lahat. Huwag lang po. Pulsa. Kung lahat talaga, Mr. Bartain, gagawin ko, baka may ibang paraan para mapag-usapan natin ang grade mo. Alam mo na yun. Hindi ka na bata para hindi mo maisip yung mga ganang bagay. Minsan may mga bagay na kapalit sa gusto mo. Alam mo na yun. Hindi ka na bata para may mga bagay na alam mo na yun. Kapalit sa gusto mo. Hindi ko kailangan ng dahilan sa bagay. Hindi mo maisip. Alam mo na yun. Sam, ba't umiiyak ka? Ano nangyari? Sam! Good morning, Mr. Bartain. Napag-isipan mo na ba? Mr. Bartain, sabay na kita. Nak, parang tulala ka. May nararamdaman ka ba? Wala po na parang wala lang po akong gano'ng kumain. Anak, hindi mo kailangan maglihim sa amin. Kailangan mo sabihin sa amin. May pinapagdaanan ka ba, anak? Nay, may ginawa po sa akin yung guro ko. Ano? Pupunta tayo sa school. Ngayon din. Ma'am, good morning po. Magandang umaga po. Ano po kayo tutulong namin? Upo po kayo. Ang anak namin ay sinaktan at tinangkambasusin ng guro niya. Sinong guro ito? Toilet, paki-excuse nga po si Sir Fuente. Kailangan ko siya dito, ngayon din. Sige po ma'am, wait lang po. Ano po yun? Puto ka muna. Bakit mo binastos ang anak ko? Sir Fuente, pwede mo bang ipaliwanag ang paratang nila sa'yo? Binastos? Wala naman kayo pruweba na binastos ko ang anak niya. Nagsumbong sa akin ang anak ko. Umamin ka. Itigil niyo yan. Lalong-lala lang ang pangyayari nito. Mr. Fuente, umamin ka. Ano ba talaga ang totoo? Sige na, amin ako. Pasensya na ma'am, pasensya na din sa'yo Sam. Hindi ko naman talaga intention yon na mangyari. Nagawa ko lang yan dahil may pabagsakit siya subject sa akin. Sinabi niya sa akin na
gagawin niya daw lahat. Pumasok na sa isip ko na gano'n yung ipagawa ko sa kanya. Porque may kapansalan ako? Gagantahin mo na ako? Tama na, anak. Mr. Ponte, pwede ka nang umalis. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige po. Samantha, salamat sa tapang mo. Hindi madali ito, pero hindi ka namin pababayaan. Sa inyo po, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang tama. Dapat lang, siguraduhin yung hindi na maulit to. Siya lang sa ako. Nadala lang po talaga siya ng issue. Naiintindihan ko po kayo. Mr. Ponte, ang lahat ng action ay may kapalit. At alam mo na ang kapalit nun. Estudyanteng nakaranas umano ng sexual harassment. Isang estudyante ng sexual harassment. Handa naman daw silang tulungan ang mga natromang bata. Hindi kailangan ng dalawang mata para makita ang pang-aapi, sapagkat ang kirot, kahit itago, umaalingaw-ngaw sa bawat kaluluwa. Tumindig, magsalita, at makialam, dahil ang laban kontra sexual harassment ay laban nating lahat. Aalis ang reyna, bukas ang balik niya. Pupuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak, hanggat hindi palanta, sasayaw ng tiyan.